Magandang hapon, mabibilis na balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Miyerkules. Garantisadong mabilis lang to. Humigit kumulang 1,000 kabahayan ang natupok ng apoy sa Barangay Lamyon, Bonggao, Tawi-Tawi. Sunog, tumagal ng 4 na oras bago naapula. Nagmistulang eksena sa pelikula ang sunog na nangyari kagabi sa Barangay Lamyon sa Bonggao, Tawi-Tawi. Sa drone video, makikita ang lakas ng apoy na nagsimula alas 10 ng gabi. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa lakas ng hangin at gawa sa light materials ang mga kabahayan. Ilang mga footbridge ang nasira, dahilan para mahirapan ang mga bumbero na apulahin ang apoy. Nagtalunan naman sa dagat ang ilang mga residente para maisalba ang kanilang mga sarili. Agad din rumisponde ang PCG para sagipi ng mga residente. Sa tala ng Bonggao MDRRMO, humigit kumulang 1,000 kabahayan ang naabo. Alas 2 na ng madaling araw nang maapula ang apoy. Wala namang naitalang nasawi o nasugatan sa nangyaring sunog. Pansamantalang dinala sa MSU Amil Bahar Gym at sa Provincial Quarantine Area ang mga apektadong residente. Patuloy na inaalam ng otoridad kung ano ang sanhi ng sunog. Nakikipag-ugnayan na rin ang Bangsamoro Government sa mga ahensya ng pamahalaan para agad maabutan ng tulong ang mga pamilyang apektado. Nagbabala ang DOST Pag-asa na ang Tropical Depression Basang ay posibleng lumakas at maging tropical storm sa loob ng 12 hanggang 24 oras habang patuloy itong kumikilos patungong kanlurang bahagi ng bansa. Mabilis sa balitang hatid ni Ralph Lopez. Nananatili pa sa karagatan ngayon ang Tropical Depression Basang, ang ikalawang bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa Pag-asa, dahilan ito upang tumaas ang tsansa ng paglakas nito bago tumama sa kalupaan. Namataan ng bagyo 735 kilometers east ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ni Bagyong Basang ang lakas ng hanging 55 kilometers per hour at pagbugsong 70 kilometers per hour. Batay sa forecast track, inaasang posibleng maglandfall ang Basang sa silangang Mindanao, tatawid ng Visayas at Southern Luzon at lalabas ng Philippine Area of Responsibility sa bandang Palawan sa loob ng 3 hanggang 5 araw. Posible rin umanong humina ang bagyo habang tumatawid sa kalupaan dahil sa land interaction. Yung paglapit sa landmass, posibleng bukas ng gabi hanggang sa Biyernes ng madaling araw. And then, because of the possible interaction with the landmass, ating bansa, posibleng from storm category maging depression category habang tinatawid po ang Visayas Southern Luzon area. Nagtaas na ang pag-asa ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa silangang bahagi ng Surigao del Norte, kabilang ang Siargao at Bukas Grande Island at Surigao del Sur. May 36 oras na lead time ang Signal No. 1, subalit inaasahang lalawak pa ang mga lugar na may wind signal at posibleng itaas ang signal level habang lumalakas ang bagyo. Bukod sa hangin, inaasahan din ang malalakas na pag-ulan na maaaring umabot sa 100 hanggang 200 millimeters, lalo na sa Eastern Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Palawan na maaari magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Simula naman bukas hanggang sa darating na Biyernes ng tanghali, kung mapapansin natin, mas marami na, bukod sa mas maraming lugar ang posibleng ulanin, mas marami na pong pag-ulan, inaasahan nga dito sa mga lugar na naka-highlight ng orange. Ito po yung Southern Leyte, Bohol, Dinagat Island, Surigao del Norte and Surigao del Sur, Agusan del Norte, Camiguin, Misamis Oriental at Agusan del Sur, around 100 to 200 millimeters of rain. Pinag-iingat din ang mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat sa mga nabanggit na lugar dahil sa maalon hanggang napakaalong karagatan. Dulot yan ang kombinasyon ng Bagyong Basang at ng Amihan. Ralph Lopez para sa All TV News Channel 2. Pawang idineklarang insufficient in substance ang 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Mayorya sa mga miyembro ng House Committee on Justice ang nakitang hindi sapat ang mga nilalaman ng mga alegasyon ng mga reklamo. Narito ang report. Hindi sapat ang nakitang mga alegasyon ng mayorya ng House Justice Panel sa 2 impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos.
Sa botong 42-1 at 3 abstention, idineklarang insufficient in substance ang reklamong inihain ni Attorney Andre De Jesus at inendorso ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. Nag-iisa si Nisay na naniniwalang sufficient in substance ang reklamo. Huwag sana nating gawing mas komplikado ang sufficiency in substance. It was meant to be simple and workable because impeachment is the constitution mechanism to ensure accountability of impeachable officers. Kapag may seryosong aligasyon at red flags, hindi natin pwedeng sabihing bahala na. Samantala, sa botong 739 at 0 abstention, idineklara ring insufficient in substance ang reklamong inihain ni Liza Maza et al. At inendorso ng Makabayan Bloc. Sa pagsisimula ng pagdinig, ipinunto ni Justice Panel Chair Jervil Luistro na masasabing sufficient in substance ang isang reklamo kung malinaw nitong ipinakita na ang opisyal ay personal na sangkot o sadyang nagpabaya sa mga kilos na direktang sumisira sa integridad ng kanyang posisyon. Giniit din ni Luistro na dapat may sapat na batayan sa konstitusyon ng mga reklamo at hindi lang batay sa haka-haka, espekulasyon o hindi pagkakasundo sa politika. Matapos nalakay ng mga alegasyon sa reklamo ni De Jesus kahapon, tinalakay naman ngayong araw ang mga alegasyon sa reklamo ni Liza Maza et al. Naging mainit ang diskusyon ng mga mambabatas kung matuturing bang betrayal of public trust ang mga aksyon na inaakusa sa Pangulo. Batay sa reklamo, hinayaan ng Pangulo na magkaroon ng BBM parametric formula ang DPWH na siyang naggamit para sa kickback at allocables. There is no recital of fact here that the President called officials of the public courts of Malacanang to tell them to institute this formula. Nothing. Recital of fact that the President did the act of institutionalizing under the administrative code or even indirectly. Madam Chair, kami po ay naninindigan na merong personal na involvement. Ito po ay may basbas ng Pangulo at hindi ito magiging posible kung hindi mismo pinayagan, sinusugan ng Pangulo mismo. Tinalakay rin ang di umano pag-abuso ng Pangulo sa kanyang discretionary power sa unprogrammed appropriations. Mali yung sumobra masyado yung unprogrammed appropriations, if indeed that is true. However, I find it unfair to blame it on the President because we, as members of Congress, should also have taken a proactive stand in policing, in asking the cabinet secretaries. Sa mata ng batas, siya na ang final check and balance dito. Kaya may responsibilidad siya na tiyakin na yung paggagamitan ng unprogrammed appropriations ay matino at totoong proyekto na magsisilbi talaga sa interes ng mamamayan. Panghuli, pinag-usapan ng direktang pagkasangkot ng Pangulo sa budget insertion at kickback scheme. Naging batayan nito ang pahayag ni former Party List Representative Zaldico na di umano ipinag-utos ng Pangulo na mag-insert ng bilyong-bilyong piso sa national budget. Hindi natin pwedeng isarado ang mata natin dito sa mga factual allegations. Sufficient factual allegations. The third ground, to me, is the strongest ground among the three. Bagamat may tuturing ng dismiss ang mga reklamo, nauna nang sinabi ni Luistro na posible pa ring mabaliktad ang desisyon ng komite kung hindi aaprubahan sa plenaryo. At sa sports balita, umabante sa susunod na round ang Southeast Asian tandem ni Alex Ayala at Janice Chen sa women's doubles. Makakaharap naman mamayang gabi ni Alex ng Pinas si Alex ng Belarus sa round of 16 ng Abu Dhabi Open. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Lacap. Pasok na sa round of 16 ang Southeast Asian Sisters tandem ni Alex Ayala at Janice Tian matapos talunin ang tandem ni Leila Fernandez at Cristina Ladenovic. Natapos ang dikdikang laban ng dalawang magkatunggali 7-5, 3-6, 10-6. Sa huling set, gumawa ng 4 straight points sina Ayala at Tien para umabante sa round of 16 ng women's doubles. Hey guys! Okay, go first. We just won our first round match together and this is our first time playing together. Go Southeast Asia! Let's go!
Mamayang gabi makakaharap ni Alex Ayala si Alexandra Sasnovich ng Belarus sa round of 16 ng women's singles. Tinalo ni Sasnovich sa round of 32 si Paula Badoza, habang tinalo naman ni Ayala si Zeynep Sonmez. Kasalukuyang nasa 129 spot ang WTA ranking ni Sasnovich, habang 45th naman si Ayala. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Michelle Giliang. Magandang hapon!